Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Pag-usapan natin yung overloading operators. This is part 1 and this is about implementing the insertion operator in C++. The insertion operator is typically used for output operations such as sending data to stream like stdcout. It can also be overloaded to work with user-defined classes, enabling intuitive and expressive syntax for various operations. Ano nga ba yung advantage ng paggamit nito? Overloading can make code more intuitive and easier to read. Ang ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan at madaling basahin ang code natin. Provides a consistent way to handle output for custom classes. Nagbibigay ito ng pare-parehong paraan para sa pag-output ng mga custom na class. Allows for more expressive code by using familiar operators in custom contexts. Nagbibigay din ito para mas madaling basahin ng code gamit ang familiar na mga operator. Bali, gagamitin natin ng insertion operator sa pamamagitan ng overloading upang ma-update ang private member variable gamit ang push method. Tapos, tatawagin ang operator at sa loob nito, tatawagin ng push method para ma-update ang stack storage. Ngayon, pumunta tayo sa Visual Studio Code. Simulan na natin yung pagkakode para mas maunawa natin kung paano gamitin ito. Ngayon, gumawa tayo ng class stack. Sa loob ng class natin, gagamit tayo ng private keyword. Ngayon naman, mag-declare tayo ng integer pointer variable na gagamitin natin sa loob ng class. Ngayon, mag-declare naman tayo ng stack pointer natin. So, gumamit tayo ng private access specifier, ito yan, sa ating member variables. Ibig sabihin, hindi natin direktang ma-access yung mga member variables kahit na ang object ay gawa sa class na stack. Ang paraan lang para ma-access ito ay gagamit tayo ng public or protected member function na nasa loob ng class mismo. Ang kagandahan nito, pinaprotektahan nito yung mga data ng class at sinisiguradong hindi ito basta-basta mababago. So ngayon naman, gumawa tayo ng constructor, gagamit tayo ng public access specifier para yung mga member function natin sa loob ng class. Gagamit tayo ng integer, size na 50. Ito yung constructor na may default size na 50. So, sa loob ng constructor natin, gagamit tayo ng dynamic memory allocation para sa isang array na may size na 50. Ibig sabihin, makakapag-impact tayo ng 50 na elements sa ating stack storage pointer. Gagamitin natin yung pointer natin dito. Yung new keyword, integer, size. Tapos yung SP natin is mag-start sa 0. So, ibig sabihin, yung unang elements na papasok sa stack storage pointer natin ay masasave sa index 0 kasi nag-start yung SP natin sa 0. Kapag gagamit ka ng dynamic memory allocation, kailangan mong gumamit ng pointer variable dahil ang mga pointers ay may kakayahang mag-store ng memory address na ibinabalik ng dynamic memory allocation operation tulad ng new. So, yung mga regular na variables ay hindi makakapag-store ng mga memory addresses kaya't hindi sila maaaring gamitin para sa dynamic memory allocation. So, ginamit natin yung public access specifier para pahintulutan yung constructor natin na may initialize yung stack storage pointer at SP. So, lahat ng member function na gagamitin natin sa class ay magkakaroon ng access sa private member variables para ma-update ito. Ngayon, gagawa tayo ng destructor para sa stack class natin. Ang tilde symbol na nagpapakita ng isang function ay destructor ng isang class. So, ito yon guys, yung tilde symbol natin. Sa loob nito, gagamitin natin yung delete keyword. Tapos yung stack storage natin. Kapag gumamit ka ng dynamic memory allocation, kailangan nating i-allocate ang memory upang maiwasan ang memory leaks.
Gumamit tayo ng delete operator dito. Ito ay nangangailangan ng pointer variable upang malaman nito kung aling memory ba ang kailangang i-deallocate sa program natin. So, tatakbo lang ang destructor kapag natapos na ang execution ng object sa main function. Ibig sabihin, kapag na-destroy na ang object, ang destructor ay magde-deallocate ng memory. So ngayon, gumawa naman tayo ng method para mag-push ng value sa stack. Sa loob nito, gagamitin natin yung stack storage. Tapos yung sp at yung value. Para saan nga ba to? So, ang integer na value na ipapasa sa push method ay masasave sa stack storage array sa kasalukuyang index na itinuturo ng sp. Bali, nagsimula ang sp natin sa 0. Pagkatapos masave ang value, ang sp ay mag-i-increment ng 1, kaya ang susunod na value ay masasave sa susunod na index. Bali, gumamit tayo dito ng post-increment operator. So, ito yan, yung post-increment operator. So, ano nga ba itong post-increment operator? So, balikan natin yung slide natin. So, post-increment, ito yung post-increment operator, uses the current value of sp, then increments it by 1. So, gagamitin niya muna yung current value ng sp, which is nag-start tayo sa 0, tapos mag-increment siya ng isa. Yung pre-decrement naman, mag-increment muna yung sp natin ng isa, then uses its new value. So, bali, madadagdagan muna siya bago gamitin. Yung post-decrement naman, uses the current value of sp, then decrements it by 1. So, gagamitin niya muna yung current value, saka siya magbabawas ng isa. Yung pre-decrement naman is magdadagdag muna siya bago gamitin yung new value. So, sana malinaw sa inyo yung post-increment at decrement. Ngayon, bumalik na tayo sa ating Visual Studio Code. Ngayon, gumawa naman tayo ng pop method para mag-pop up ng value mula sa stack. Sa loob na ito, gagamitin natin yung return statement. Stack storage. Tapos mag-decrement tayo. Bali sa... okay, balik ko lang guys. Medyo nagkamali. sp. Bali sa linya na to, nag-decrement muna tayo ng 1 bago i-return yung value sa pop method. I-return niya yung huling index. Kung nag-push ka ng tatlong value, i-return niya yung index 2. Dahil nag-start yung stack pointer natin or sp sa 0. Ang pop method ay kadalasang ginagamit upang kuhanin or alisin ang pinakahuling elemento at idagdag sa stack bago ito ibalik gamit ang return statement. Kung nag-push ka ng tatlong value sa stack pointer, ang current value ng sp ay 3 dahil nag-increment pa siya ng isa dahil sa post-increment. Gumamit tayo ng pre-decrement upang bawasan niya yung current value na 3, kaya ang ibabalik gamit ang return ay index 2. So, sana malinaw yon. Ngayon, gagawa tayo ng operator overloading para sa insertion operator. So, meron itong parameter na integer b na tatanggap ng arguments mula sa isang object. So, maglagay lang tayo dito ng semicolon. So, kung nakikita nyo itong void dito, ang void keyword dito ay ginagamit upang ipahiwatig na ang isang function or method ay walang ibabalik na value. Ngayon, gagawa tayo ng actual implementation ng overloaded operator. Maglagay lang tayo ng semicolon dito. Sa loob ng actual implementation natin, tatawagin natin yung push method para idagdag ang value sa stack pointer.
Maglagay tayo ng semicolon dito. So, ginamit natin yung stack na class. Ito yon. At scope resolution operator. Ito yung double colon. Para yung actual implementation ng overloaded insertion operator ay magamit kahit na nasa labas pa siya ng class. Ibig sabihin, konektado silang dalawa. Ito yan. Konektado tong dalawa na to. So ngayon, pumunta naman tayo sa main function ng program. Sa body ng main function, mag-declare tayo ng variable na I na may value na 2. Tapos, gamitin natin yung stack na class natin. Ito. So, bali dito, nag-create tayo ng stack object ang pangalan ng STK. Itong object ay naglalaman ng private member variable at mga member function ng stack class. Ibig sabihin, may sarili tayong kopya ng mga member variables at function sa loob ng object at iyon ay ang i-update natin at hindi yung mismong class ng stack. Ngayon naman, gagamitin natin yung STK na object para tawagin yung overloaded operator. So, STK operator at yung 1. So, gamit ang insertion operator, ipapasa natin yung arguments na 1 sa actual implementation, tapos sa loob nito, ipapasa yung value na 1. Sa loob ng push method, na-assign yung value na 1 sa stack storage pointer gamit ang current value ng SP na 0. Ibig sabihin, ito ay nasa index 0, pagtapos ay na-increment yung SP sa 1. Ngayon, magdagdag pa tayo ng isa. STK So, itong susunod na value ay 4 dahil ito ay 2 times 2 kasi yung variable I natin is 2. Sa index 1 naman siya papasok tapos mag-i-increment ulit ng isa. Magdagdag pa tayo ng isa. STK. Ito naman ay 2 dahil ang variable I is 2 kaya papasok ito sa index 2. Mag-i-increment ulit siya ng yung SP dahil sa post increment at ang huling value ng stack pointer natin ay 3. Bali ang mangyayari guys is gamit yung STK na object, kinol natin yung operator natin. Tapos ipinasa yung 1 na arguments. So kinol natin to, napasa yung 1 dito. Ito yung actual implementation niya. So 1 din to. Tinawag natin sa loob ng actual implementation yung push method. Tapos pinasa dito yung 1. Ngayon, sa push method, napasa yung value na 1. So, ito rin yung value na to. Ito rin yan, yung 1. Na save sa stack storage pointer. Gamit yung current SP, which is yung nag-start tayo sa 0. So, sa index 0. After ma-save sa index 0 yung 1 na value, mag-increment siya ng isa. So, magiging 1 na to. So, ganun lang yung proseso niya. Para, ngayon, bumalik tayo dito sa ating main function. Gamitin naman natin yung cout. Tapos, tawagin natin yung pop method gamit yung object natin. So, kopyahin ko lang to. Gagamitin natin siya na 3 beses dahil meron tayong 3 pinasok dito para makuha natin yung mga value niyan. So dito naman, ginamit natin yung cout para ma-print yung huling element na na-save sa stack pointer array natin. So ginamit natin yung object na STK para tawagin yung pop method. Gaya ng sabi ko kanina, ang pop method ay kadalasang ginagamit upang kuhanin yung last index dahil sa loob ng pop method ay nag-decrement muna tayo ng isa kaya magiging index 2 dahil yung huling value ng stack pointer natin ay 3. Dito mapiprint yung 241 dahil yung huling value na pinasok natin sa array ay 2. Ang sumunod ay 4 tapos 1. Okay? So ngayon, itry na natin i-run tong code natin. So nag-start na siyang mag-build. So ang expected output natin is 241. So, hintayin lang natin yung ilalabas na output ng Visual Studio Code.
So, iangat ko lang to. So, ayan guys, kung nakikita niyo sa screen, lumabas yung 241. So, yun, ganun lang gamitin yung insertion operator natin sa C++. So, kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa baba. At pipilitin ko sagutin ito. So, hanggang dito na lang yung video natin at sana ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klase ng video, so mag-comment lang kayo gaya ng sabi ko at patuloy akong gagawa ng mga ganitong klase ng video. Maraming salamat sa inyo at sana suportahan niyo ang aking channel. Hanggang sa muli mga kapatid.